May we get your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last Monday that he quit from his post out of delikadesa. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday, kung meron pong ganitong denial on his part? Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. But ma'am, E.S. Bersamin admitted that he felt bad doon po sa naging announcement. And na-mention po niya na on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga palasyo, asking him to exit the cabinet. May we know po, ma'am, kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce nung resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to, or sino po kaya yung kausap ni ES? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, former ES Bersamin said, masarap lang daw pakinggan yung delikadesa, pero hindi naman daw ganun yung nangyari, no? Do we still stand by our statement that he resigned out of delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. At kung ano po ang sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Follow-up related lang, Yusek, ano? Kanina may nabanggit na pabiro si Presidente about a cabinet shake-up, even jesting na si FL daw po ay magiging ambassador for OFWs. Magkakaroon ba talaga ng Shake up? Sabi mo, pabiro. Minsan half-meant, di ba? Minsan ng mga jokes. Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Salamat po. Next question, Ivan Mayrina, GMA News on. GMA News. Morning, Yusek. With the very important cabinet secretaries, no less than the executive secretary and the budget secretary being removed from the cabinet at may mga undersecretaries being investigated for conspiracy to commit plunder, is there an internal investigation ongoing, considering that the scandal has possibly hit the high levels to the low levels of the bureaucracy? Sa ngayon, wala pa pong pinapaabot sa atin kung may internal investigation dahil sabi nga natin kung ano man po ang issue patungkol sa flood control projects at infrastructure, nandiyan naman po ang ICI para mas maging independent po ang pag-iimbestiga. Sinabi niyo rin po, baka may mga ibang cabinet secretaries, if they feel that they are involved, mas magandang pangunahan na mag-resign na lang. But aside from that call, is it safe to say at this point that everyone is under investigation? Hindi ko po masasabi. Pinag-iisipan ko, parang wala po ang masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete. At yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Ma'am, with cabinet secretaries being made to resign or resignations being accepted as you announced, and seemingly given graceful exits, paano po masisiguro ng administrasyon that they will be made to stand investigation and eventually prosecution should it come to it? Wala na po sa kamay ng Pangulo yan. Na yan po ay maaari na sa kamay na po ng ICI, maaari na sa kamay na po ng Ombudsman, DOJ,
sila na po ang mag-iimbestiga. Pero hindi ho ba by allowing them to resign, parang nabibigyan sila ng free pass na to escape accountability? Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former Executive Secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po bang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba nababiolate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay, ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard pa na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magkukulit ako kay BFF. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101, sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka Duterte ako. Ako hindi maka Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakakaibinay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito
na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Di ba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira? Dahil kay Claire Castro. Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano? Ako, tinawag na ako propagandista. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y pinabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na, wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example lang. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alisin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung frustrating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang frustrating ng presidente? Dumadaus-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa iyo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, manumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution.
Eh ngayon, talagang palengkera ka at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am,